Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1, Unit 12 na tayo ng workbook. Sa Munbop or grammar part na tayo. Again, isa sa mga natutunan nating grammar for Unit 12 ng Level 1 is dongsa plus ul koyeyo or real koyeyo. Yan. So, yung dongsa natin is yung verb. So, again, pag may batchim, you're going to add ul koyeyo. Pag walang batchim, real koyeyo. Okay? So, ito yung ating future tense. Okay? Yan. So, sabi dito, daum pyo를 완성하세요. Complete the table. So, 기본형 means basic form. Okay? Basic form. And then, pag dinugtungan mo na siya nitong ul koyeyo or real koyeyo, then that's the future form. Okay? Yan. So, again, pag may batchim, ul koyeyo. Pag walang batchim, real koyeyo. Yan. So, remove muna natin yung mga da. Drop natin yung mga da na yan. Yan. So, dito sa left side, yung mga words natin ay may mga batchim lahat. So, mokta, ilta, batta. So, kaya ang i-add is yung ul koyeyo. So, mokta, naging mogul koyeyo. To eat, naging will eat. So, ilta, to read, magiging will read, ilgul koyeyo. And then, batta, to receive, magiging 받을 거예요. Will receive. Yung may star, mamaya na yan. Dito naman sa side na to, mga walang batchim. Sada, 만나다, 배우다. So, matik, real 거예요 yung i-add natin. So, sada, to buy, magiging 살 거예요. Will buy. 만나다, to meet, magiging, ayusin natin. 만날 거예요. Will meet. And then, 배우다 to learn, naging 배울 거예요, will learn. Ito na, yung may mga star na. So, si 듣다, so again, pag may star, special case siya, no? So, you have to remember na yung form niya is hindi yung usual na fina-follow yung rule. Kumbaga, naiba siya. So, si 듣다, magiging 들을 거예요. Okay, so yung nangyari, yung digat batchim niya dito is naging real. So, magiging 들을 거예요. Yan. Dahil may batchim na real, nag-add ng ul 거예요. And then, 만들다, si 만들다 naman, may batchim siya na real. So, ang nangyari, naging 만들 거예요. So, 거예요 lang yung instruction for number 2. 그림을 보고 보기와 같이 대화를 완성하세요. So, tingnan daw natin yung picture, no? 그림을 보고. So, look at the picture or drawing. And then, 보기와 같이 대화를 완성하세요. Complete the conversation just like in the example. Okay? So, ito yung application for 을 거예요, real 거예요. Okay, yung future tense. So, tingnan natin example. Sabi ni Ga, 바다에서 뭐 할 거예요? What are you going to do or what will you do? Okay, at the ocean. So, 바다, ocean. So, sabi niya, 낚시를 할 거예요. So, mag-ano daw siya, mag-fish. I'll go fishing. Yan, 할 거예요. I will go fishing. So, tingnan natin yung mga options. 고향에 가다. Okay. Go to your hometown. 쉬다, to rest. 놀이기구를 타다, to ride the rides. Ayan. 옷하고 신발을 사다, to buy yung clothes and 신발 is yung ating mga footwear. Number 1. Sabi niya, 언제 고향에 갈 거예요? So, naka-future tense, no? So, kailan daw ang punta niya sa kanyang province or hometown? Sagot niya, daum dare, next month. Tapos, yung pinaka magiging answer is, 고향에 가다. So, ito ay magiging 고향에 갈 거예요. Number 2.
백화점에서 뭐 살 거예요? What will you buy at the department store? So, ano yung bibilhin niya? So, ito yung sagot natin. 옷하고 신발을. So, 옷하고 신발을 살 거예요. I will buy clothes and shoes. Yan. Next. 내일 뭐 할 거예요? What will you do tomorrow? 놀이공원에서, so ito na yung sagot natin dyan, ride rides. 놀이기구를, tapos naka-future tense, yung tada magiging 탈 거예요. Yan. And then, number 4, 주말에 등산을 할 거예요. Okay. Will you go hiking on weekend? Yan. Mamumundok ka ba sa linggo? Ay, tawag dito, sa weekend? Sagot niya, 아니요, 집에서. So, sabi hindi. 집에서, at home. So, sa bahay, ano yung gagawin niya? So, yung natitira is 쉬다. So, to rest. And dahil naka-future, dapat ang sagot ay future tense din. 쉴 거예요. Yan. 아니요, 집에서 쉴 거예요. Yan. Ay, hindi. Magpapahinga ako sa bahay. Yung sagot niya. So, yan yung ating 을 거예요, real 거예요 grammar. So, another grammar na tutunan natin for level 1 unit 12 is yung 동사 or 형용사, verb or adjective plus go. Yan. So, again, yung nayol, it means list. So, yung pinakagamit ni go dyan is and. Okay? So, may pagdudugtungin kang dalawang bagay and ipapasok mo siya sa isang sentence lang, no? So, tingnan muna natin dito. Sabi, 다음 표를 완성하세요. Complete the table. So, 기본형, basic. Tapos, ito na yung application nung grammar na go. So, 먹다, magiging 먹고. Yan. So, just drop all those da. Yan. And then, 읽다, 읽고, 있다, 있고, 많다, 많고. So, madali lang siya. Tatanggalin mo lang yung da and then add mo lang agad si go. 좋아하다, 좋아하고, 크다, 크고, 바쁘다, 바쁘고. Yan. Okay, so tingnan natin yung next item. 보기와 같이 대화를 완성하세요. Complete the conversation just like in the provided example. So, ito na yung application ng ating go. Okay, yung verb or adjective plus go. Yung, again, pag meron tayong nayol, ano ulit yung nayol? List. So, if titingnan nyo, ayan o, may list ng mga gagawin. So, pwedeng list ng action or pwedeng list ng description. Okay, so verb for action, adjective for description. So, sabi niya, 내일 집에서 뭐 할 거예요? Tomorrow, what will you do at home? Yan. So, sumagot siya, 청소도 하고 빨래도 할 거예요. So, yung pinrovide na actions dito, yung dalawa, pinasok niya into one sentence. So, paano yung nangyari? 청소를 하다, naging 청소도. So, yung rule dito, naging do. Tapos, dito na niya dinugtong si go. Yung sa hada. So, yung hada, naging hago. Tapos, 빨래를 하다, naging 빨래도 할 거예요. So, yung 빨래를, naging 빨래도. Tapos yung hada, tinransform niya to future tense. Kasi nga, yung question is naka-future tense, no? 뭐 할 거예요? What will you do? So, sagot niya din dapat, will. Okay? So, will do. Yan. So, si hada naging 할 거예요. So, try natin. Number 1. 주말에 남자친구하고 뭐 할 거예요? On weekend, what will you do with your boyfriend? Ayan. So, kasama ang iyong boyfriend, anong gagawin nyo sa weekend? So, ito yung list. So, 음악을 듣다, 영화를 보다, makikinig ng music, and manonood ng movie. So, paano natin ipapasok sa, isang sentence?
So, gayahin lang natin paano yung ginawa dito sa example. So, yung umag을 magiging 음악도, tapos 듣고, so sa 듣다, ito na yung lalagyan natin ng go. 듣고, tapos 영화. Yung 영화를 magiging 영화도. 영화도, tapos 보다 magiging future tense din dapat kasi yung question is future. So, mohal ko예요. Sasagot natin, 영화도 볼 거예요. Ayan. So, 음악도 듣고 영화도 볼 거예요. Number 2. 어제 뭐 했어요? So, what did you do yesterday? So, this time past tense siya, no? Anong ginawa mo kahapon? So, yung list natin, action ulit. 오전에는 친구를 만나다. So, nung umaga daw ay meet a friend. And then, 오후에는 도서관에 가다. Nung hapon naman, go to library. So, yung gagawin natin dyan, 오전에는 친구를 만나고, ayan, so dito natin nilagay si go, 만나고, tapos 오후에는 도서관에, and take note, naka past tense, so nangyari na, kaya yung sagot din natin ay past tense din dapat, 갔어요. Yan. 오전에는 친구를 만나고 오후에는 도서관에 갔어요. Yan. Next, number 3. 지금 서울 날씨가 어때요? So, how's the weather in Seoul now or at the moment? So, meron tayong list ng description naman siya this time kasi about sa weather tinatanong, no? So, we have adjectives. 덥다, hot, at saka biga 많이 오다, raining. Okay? Raining a lot. So, malakas daw yung ulan and at the same time, mainit. Yan. So, magiging si 덥다, magiging 덥고. So, automatic lalagay natin si go dyan kay 덥다. Okay? So, remove that. Then, add go 덥고. 비가 많이. And then, yung oda, since dito yung question, oteo, naka-present form siya. So, si oda, present form lang din. Yan. And yung question nga kasi is 지금, now. Okay? Kaya present form dapat. 덥고 비가 많이 와요. Number 4. 라민 씨 여자친구는 어때요? So, kamusta naman daw ang girlfriend ni Ramin? So, pinapa-describe. Okay? So, we have, ulit, adjectives dito. So, 키도 크다, matangkad, 멋있다, cool. Ayan. So, sagot natin dito is 키도 크고, so yung 크다, dito natin dudugtong yung go. 크고, and then, 멋있다. So, 멋있어요. Yan, kasi naka 어때요, so present form lang. 멋있어요. Okay, so that's for 나열 or list and then yung grammar na go. Yan. So, yung purpose niya dyan is yung parang end. Okay? Pinagdugtong niya yung dalawang bagay into one sentence. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.